Hello po, good morning po. Ito po, pupunta po kami sa sa NKTI, National Kidney, sa Quezon City po. Namin si Jeric. Sa nuclear po ang kanyang check-up para po makita po yung kanyang kidney. Tapos sa Monday po, punta po ulit kami, follow-up check-up naman. Kailangan po kasi kada titingnan yung kidney niya kung okay. Maaga po kami umalis sa bahay para po hindi ng traffic at saka sa parkingan po. Pero ang schedule niya mamaya pa pong 11 AM. Pero umalis kami sa bahay ng 5 AM kasi madami pa po akong asikasuhin sa ospital, sa CPAC at saka sa mga yung GL ko pong nakuha, isa pong GL kong nakuha dito sa amin kay Kong Roy, tsaka pala kay Testaman. Ayun po, 2 GL na asikasuhin ko po para makabili po kami ng gamot ni Jeric. Kasi ngayon po wala na nagbibigay ng ng GL. Buti nga po nakakuha pa ako kay Testaman, Joel Villanueva. Yung iba po wala na talaga, hindi na talaga nagbibigay. Kaya hirap na hirap kami sa GL ngayon. Mamahal pa naman ang maintenance ng anak ko para sa kanyang mahirap po pag walang GL. Hindi katulad dati. Ang GL dati, kada ng 3 buwan nakakakuha ko dun sa iba. Parang pinaikot-ikot ko lang po. Kasi ang GL ngayon, pag po nagbibigay ng GL, ang GL pong sinasabi yung quarantine letter, yung inaano po sa mga senador na yung pong iaano sa ospital para may bili niya ng gamot. Halimbawa, magbibigay ng GL si Pia Cayetano. Bawa, bigyan niya 3,000. Yung 3,000 pong yun, ayun ang iaano nyo, bibigay po siya ng code bago iaano sa credit, paki-credit. Pag napa-credit po yun, dadalhin sa pharmacy. Yun. Makakaano na po siya ng ilang gamot nun sa 3,000. Minsan po may nagbibigay ng 5K, 10K, depende po sa sa mga senador kung magbigay. Yun po ang kanilang mga ngayon wala na. Swerte na lang po pag nakakuha ng GL. Hirap po. Kasi yung pag pa namin ng mga lalo ngayon ang mahal ng gas. Pagluwas-luwas po namin, pagkain pa po namin doon. Tsaga-tsaga lang. Sa Monday naman po, hindi pwede kami umalis ng alas 5 kasi bago mag 6, kailangan makuha siya ng makunan siya ng dugo para sa niya, takro, sa gamot. Yun po ang kanyang Tapos maghintay na lang po kami doon. Kaso ang paghihintay namin, minsan nadating ang doktor ng 12, minsan 1, minsan po maaga 11. Kaya ang uwi namin hapon din. Tagal po kami maghihintay kasi 4 kami alis dito bago mga 5, ganun, 1 oras lang pong biyahe kasi po walang traffic pag madaling araw. 5 doon na kami, pipila na kami sa sa laboratory. Tapos pag nakapila po, pipila kami doon sa sa OPD, check up. Papatimbang muna siya. Matapos kami po noon mga 7:30 to minsan 1, naghintay po kami ng doktor. Minsan naman 11, depende po sa doktor kung maaga or minsan kalimitan po pag nauwi kami 4, ganun ng hapon din. Tapos pag traffic pa,
Minsan po, naabot kami ng traffic. 2 hours pag talagang traffic. Maganda po kasi pag madaling araw. Pag pupunta, pero pag babalik ang hirap. Traffic. Kaya po parang isang buong araw, doon talaga sa ospital kami. Doon po, tapos kukunin na din po namin yung pinagawa namin kahapon. Yung pinagawa namin sa sa nuclear. Makikita namin ang result sa Monday. Kasi sa Monday yung follow-up check-up niya. Doon malalaman kung yung kidney niya. Makikita po doon ang result. Sana po okay yung result ng kidney niya. Kasi mahirap pag pag may nakakita silang kaunting admit ka agad. Kasi nga pinag-iingatan po nila yung kidney para hindi po ma-reject. Kaya habang may nakikita po sila, kasi dati nagawa na po sa kanya yun. Itinis yung kidney niya, nagawa na, may nakita. May maliit atang ugat na may nakita ata po. Tapos hindi po na mga doktor, pinaulit po ulit para lang po makasure kung okay ang kidney niya. Nung na-admit po kami, December 1, ngayon po 2025. Nung December lang, pasok ng December, admit kami. Kasi nga may nakita sa kanya. Tapos yun, i-check po. Punta kami ng operating, may ginawa po sa kanya. Bali 2 weeks po kami naka-admit noon, December. Kasama ko pa nga po yung bunso ko kasi nga po walang magbabantay sa bahay. Mag-anak po kami dun. Ang ginawa ng asawa ko, silang mag-ama dun sa parking, dun sila natutulog sa sakyan. 1 week po silang ganun, ganun kami. Tapos kasi sabi sa amin, mabilis lang daw, mga 3 days to 4 days okay na daw po. Na yung result, matatapos na daw po yung paggagawa. Umabot man ng 2 weeks kasi wala daw walang, puro may mga naka-schedule, walang, kaya po napending kami na napending. Yun, umabot po kami 2 weeks. 2 weeks po absent ang anak ko. Tapos po, umuwi ng asawa ko nung naka-1 linggo na po kasi siyang absent. Umuwi na po siya. Kami na lang mag-ina. Inano ko lang po yung bunso kong anak. Kasi po bawal dun ang bata. Parang inano ko po, itinago lang. Kunwari, bibisita kami. Para maipasok ko po yung anak ko dun sa loob. Kasi bawal po yun eh. Tapos tinaimingan ko po na iba yung guard. Para pagbalik, pag ko, hindi na mapapansin. So, inano ko na po yung anak ko doon sa loob. Na hindi ko na po pinalabas. Kasi baka pauwiin sa ko dadalhin yun. Nagtatrabaho yung asawa ko. Kaya kawawa din po siya. 2 weeks sa absent. Mahirap po pag na-admit ang anak ko kasi absent ang asawa ko, tapos yung anak ko naapektuhan din, absent din sa pag-aaral niya. Sama-sama kami. Buti po kung may kasama kami sa bahay. Wala po kaming kasama. Kaya mahirap po pag na-admit. Kaya sana nga po maging okay yung result niya. Nung pong unang nung unang transplant ang anak ko, nung unang pag-uwi sa bahay, kada 1 week po, nasa ospital kami nun. Kata-transplant pa lang. Kalipas ng 1 linggo, punta ng ospital para check up. Kaya po, weekly po nun kami. Hirap. Weekly, tapos naging 2 weeks.
bago naging 1 month, 2 months na po ngayon. First time po namin mag 2 months. Pero ano na siya, mag 2 taon na ngayong August 6. Depende po yun sa doktor eh. Kasi yung iba naman 3 months na. Depende nga po sa doktor na hawak. Nakakaano-ano po pag 2 months. Laking iba. Kaysa 2 weeks. Kaya po konting lang talagang ingat sa mga pagkain. Kailangan sundin ang ng doktor para maging malusog yung bago niyang kidney. Mahirap pag mahirap po pag na-recheck. Pagbalik dialysis test ko po, ang hirap. Dialysis naman. Ang hirap pa naman mag-dialysis. Sa isang araw, minsan 3 or 4 na beses nagda-dialysis. Bali, ako po yung nagda-dialysis, anak ko dati. Tsaka yung asawa ko. Nag-aral po kami sa ospital. Ang dialysis po niya, hindi po hemo. Sa tiyan po siya. Peritoneal dialysis. PD kung tawagin po. Yun po. May pinapasok pong parang tubig sa kanya. Tapos, after 8 hours, tatanggalin, papaltan. Puro palit-tanggal lang po. Pero pag nag-dialysis, kailangan pong sa loob lang ng room. Dapat kailang talaga malinis kasi napaka po nun selan. Konting sobrang selan po. Kaya ang hirap ng ganyan. Halos 3 taon din po ako nag-dialysis na napakahirap. Tapos sa ospital pa po kukunin yung gamot. Yung box po yun. Dati pa po nun, binibigay na box. For 1 week lang. Di kada weekly. Pupunta kami. Kukuha lang nun. Bibili lang gamot na yun. Ang layo-layo. Quezon City pa. Laguna kami. Kaya po ang hirap. Dati pa, puro ang ko, infection. Kaya ang dami niyang sa tiyan. Ang dami niyang puro opera yung tiyan niya. Puro baak. Nakailang baak ata siya. Kung 5 or 6. Napakahirap. Iliit-liit ng anak ko. Maano lang talaga po ang anak ko. Matapang. Malakas po ang loob niya. Kaya nagpapasalamat din po ako sa Panginoon at nalampasan po namin yung pagsubok na sobrang tindi. Kaya po kahit ganito po kami na kung kani-kanino na lapit para lang po sa anak namin at para po kahit wala po kami, nagawa po namin ng paraan para matransplant. Kahit po mag-utang-utang basta ang anak namin maging okay at malusog po ang pangangatawan niya at maging normal. Ang pera naman po nakikita pero yung hindi. Kaya po. Ngayon po laking tuwa namin at okay ng anak namin. Nakapag-aral na siya. Nakakakilos na ng normal. Di katulad dati na kaunting galaw mo. Baka misalign na naman yung nakatusok sa tiyan niya, yung catheter. Ang hirap. Kaya sobrang salamat po sa Panginoon. Umabot na kami sa ganito. Talagang iniingatan ko po yung anak ko, lalo na po sa pagkain niya. Kaya sa lahat po ng tumulong sa amin, sobrang maraming salamat po.